Good morning everyone! So maaga tayo today for our live kasi may mga clients si Tito Tony later. Daming trabaho eh. And marami rin trabaho. Ayan, for those of you who have questions all about our topic, please feel free to comment down below. The topic for today is all about awakening. Medyo mataas yung word natin. Ayan, good morning. Awakening, pampagising. Both spiritual and physical. Kasi ang physical, importante din para hindi mapag-iwanan. Pagka mapag-iwanan, masakit. Masakit sa ulo at masakit sa bulsa. Kasi kailangan mo maghanap ng ng other form of coping mechanism eh. Hindi, kailangan mong mabuhay. Mm-hmm. At kung kailangan mong mabuhay, mayroong energy. Yes. Yung energy, hindi yung libre. Mm-hmm. Pag kumain ka, bibili ka ng pagkain. So maghahanap buhay ka. Ano, magmamagic ka? Magmamagic ka. Pero, by history unahin mo yung hayag na Biblia. Walang sinasabi doon na nagtrabaho si Jesucristo. Mm-hmm. Walang sinabi. Ang sinabi lang sa libro, hinahanap ni Mama Mary si Niño, nakita niya si Magdalena, tinuro ni Magdalena, nandun na mamalimos, pinagalitan ng mahal na Birhen si Niño na, hindi mo kailangan magpalimos, anak. Meron tayong kabuhayan. Pinakita niya yung magic. Magic yun. Pero ang tanong, tao tayo eh. Hindi naman tayo Diyos eh. Ayun dito, si Niño po ba kailan ba siya nagising sa katotohanan? sa spiritualidad at sa katotohanan? Palabiro si Niño. Parang ikaw na malita. Palabiro. Ang tatay niya naglalagari. Tinignan niya, paano kayang ginagawa to? Nabahan niya ang lagari. Hindi naman siya pinagalitan ng tatay niya. Pero binulungan yung lagari. Nabuo. Pinandasal sa sa pilay. Okay. Ayan. Kung sasabihin naman natin, kasi nung namatay si Jose, si Niño mga nagbibinatilyo eh. So sabihin na lang natin 13, gano'n. Ang edad. Siyempre, wala naman siyang alam na gawin. Paano niya tutulungan yung nanay niya? Yung nanay niya naman din, anong trabaho, nananahi. Mm-hmm. Tumatanggap ng pananahi si Mama Mary. Tapos, so tinulungan niya yung nanay niya, kaya nga namalimos siya eh. Sabi naman ni Mary, huwag kang mamalimos anak, hindi yan. Meron tayong ito. Yung dasal nung lumarat manaot, lumarat abdakam, laudeam martigem, magugab, mariagub, magub, ang haba bisomyo yumusim, oha maris, aukek, ha amantissimo. Ang haba nun, tapos yung rosal nagiging lantay na ginto. Dinadasal yun sa kabuhayan. Pag gusto nyo, bubuuin ko. Bubuuin ko, medyo mahaba lang eh. Meron na po ba yun dito sa YouTube? Ay, hindi ko lalabas yun sa YouTube. Wala. Kasi kokopyahin. Hindi lang kokopyahin, magagalit si Mama Mary. Aside doon, alam mo yun, ang dami ngayon kasing lumalabas sa mga kung sino-sinong spirituality, personality. As nakita si ganito, nandun na sa impero, ay nako Lord, milya-milya layo mo sa impero, matutunaw ka. Super init doon. Kaya ayoko din maglagay minsan. Kasi yung mga nandun, wala rin yung mga demons nandito eh. Walang demons pa. Ang totoo niyan, ang impyerno ay hindi pa functional. Magiging functional siya pagdating ni Jesus Christ, tinatawag na second coming, sabihin ni Jesus, yung mga sumunod ito, yung mga hindi sumunod doon, nung kayo kay Satanas, doon pa lang magiging functional ang impyerno. Pero hundreds and thousands of years bago mangyari yan. Dahil pupunuin mo pa yung tanong mo kanina, yung 10 super universes na yan, ang totoo niya, ngayon nga, hindi nyo alam pangalan ng universe natin eh. Universe lang ang alam natin. Ninyo pala.
Eh yung kabuuan ng universe natin, nakasali dun sa super universe na yon, hindi rin natin alam eh. Hindi pa nga pinapangalanan ng siyensya. Hindi mo nga alam, pang ilang ka sa 7 na yun eh. Pero tinatanong nila ako noong 2012, end of the world? Sabi ko, hindi end of the world eh. Baka end of the system. Pero sabi ko, kung end of the system, tayo, bahagi tayo ng solar system. Eh, buhay pa yung araw eh. Sige, araw-araw kayong gumamit ng solar energy para matapos na yung araw at mangyari na yung end of the system. Kasi pagkatapos mangyari yung end of the system, sasama siya sa ibang system ng isang universe uli. Ganun lang yun eh. Parang tao yan. Namatay, nabuhay, namatay, nabuhay. Ang tanong ng Buddhismo bakit ka nag-aalala? Kahapon namatay ka, isang araw nabuhay ka, sa matay ka uli, tapos nabuhay ka uli. Ano pag-aalala mo? Sabi ng paring Buddhist. Di ba? Kasi nag-aalala mga tao eh. Sabi, magyegera ang China at saka, lalo na ngayon nanalo si Donald. Congratulations to Donald Duck. Delikado sila dyan. Naku, iba mag-isip yung tao na yon. Ibang klase mag-isip. Pero hopefully malaking may tulong niya dito sa economy ng Philippines din. At siya, necessary evil siya eh. Actually, yes. Necessary evil siya. Pero kasi, kung si Kamala ang nanalo, mas malaki ang problema ng mundo natin. Mas mahihirapan ang mundo natin. Alalahanin ninyo 1/4 of the world economy galing sa US. Pag yan, nagkaroon yung, may tawag sila ron, yung hindi nagpapansinan. Cold War. Magkakaroon ng economic crisis dahil doon. Buti nga, hindi pa kumikilos ang Taiwan eh. Pag kumilos ang Taiwan, iba yun. Kaya nga po. Pero dito ano ba talaga dapat? Si Kamala dapat ba? Ayoko kay Kamala. Hindi kasi siya yung isang sacrificial lang din eh. Na para mapabilis yung susunod siya dapat mangyari. Hindi man siya manalo ngayon, next election siya na mananalo. Yun lang. Kasi gandalan nyo na yung sarili ninyo. Kailangan mabilis ngayon, hindi pwedeng sobrang bagal. Si Trump medyo mabagal ngayon, pero sana isipin mo naman, yung isa fire dog, si Trump. Itong si Kamala, wood dragon. Anong masasabi mo? Fire dog. Wood dragon. Wood dragon si eh. Dito na siya. Oo. Sana nangyari na lang si Kamala na nag-vice na lang. Oo nga, mali yung nangyari. Sino po ba yung vice nila ngayon? Vance yung nanalo eh. Vance. Anong personality? Ang tingin ko senador yun dati gano'n. Gano'n ang trabaho nun eh. Pero wala na talaga. Si Sinayaw. Si Lolo. Si Biden? Si Biden. May dementia yun eh. Papunta na ng Alzheimer. Wala na rin yun sa kanya eh. Pero pinatunayan dun sa time nung, parang dinidebrief yung mga soldiers galing sa Afghan. May mga kinukuha. May target talaga ang US doon. Hindi talaga peace. Hindi. Alam mo, ang mga kano, pag naghihirap yan, ibebenta nila ang armas. Alam natin yan, kahit wala tayo sa political world, alam natin yan. Hindi tayo bobo eh. Exactly. Ano lang tayo kasi subservient ang mga Pilipino. Sumusunod lang. Ayaw kumontra. Pag kumontra ka, kontrabida ka. Ganon. Yari ka. Pero dapat tayo mag-mass produce din ng mga nurses. Kaya para may pambato dun sa gera, di ba? Ay, pag walang Pilipino, wala. Kasi sipag ang mga Pilipino sa abroad. Sa Pilipinas, sa mga Pilipino, tamad. Influencer! Influencer ka na lang. Ganon. Ay, Diyos ko. Naalala ko tuloy yung tao namin. Pasaway. Pasaway tapos ngayon 360 degrees. Umayos. Ako, Lord. Ayan. So, awakening tayo. Spiritual awakening. Bakit ba tayo nakaka-encounter ng ganito? At ano-ano yung stages niya? Kaya Tito, paano po kayo nagkaroon ng awakening? Ang haba. Spiritual awakening. Ang haba kasi hindi ko pinapansin eh.
Bata pa ako, hindi ko pinapansin. Hanggang sa, ano na ako, nag-teenager na ako, lalong hindi ko pinansin. Kasi ang sarap ng buhay teenager, no? Tapos, ang sarap kumita ng pera. Hindi ko na pinansin. Yung nga taga-Basti ako Naglalakad lang ako, papuntang Quiapo nung araw. Nagbabara, sabi ko, karton? Ibigyan mo ako ng hula? Pwede ba? Sabi ko gano'n. Hanggang sa nung grade 6 ako, pumupunta na sa bahay. Kasi, meron akong sinasabi na nagkakatotoo. Nagtatanong sila sa bahay namin libre, pro bono, walang kita. Kasi, ito nung nakilala ko na si Cora noong 1989, nakilala ko si Corazon Hipolito. Domingo ang last name niya. Sabi niya, "Oy, maniningil ka." Sabi niya gano'n. Alam mo yung mga tao, iiwanan ka rin yan. Sabi niya, "Kakala mo, kaibiganin ka ng tao, permanente?" Hindi, sabi niya. Ako nga, 1 taong kong ginamot yung lumpo napalakad ko hindi, bigyan mo ko. sabi niya doon sa inchik. Yun, doon ako natuto. Pero hindi naman talaga ako naniningil noon. Kahit na yung panahon ni Cora. Dami kong pera noon Hindi ako naniningil. Nagkaroon na ako ng milyon Ang problema lang, saan napunta yung milyon? Nasunog. Oo, magkano yung dati yung pera natin, di ba? Yung million. Estimated mga 2-3 million na makakabili yun. ka na ng properties nun. Ako nun, hindi ako interesado sa property. Hindi ako interesado. Interesado lang ako mamasyal. Bata pa ako, nakarating ako ng Europe. Ngayon, Makati na pa ako. Wala ka naman pamasahe. Ang mahal ng pamasahe, papuntang Europe, mahal ngayon. 400 plus. Oo. 500. Ako gusto ko nang, pwede kayang lakarin na lang ng Switzerland. Pwede naman daw kung mag-astral project na lang. Nagagawa naman natin yan Pero yung awakening, ang ibig sabihin kasi noon, ganito. Nakita mo ang isang bagay na dapat mong maging gawain. Nakita mo, yung tao may sakit. Kaya noon talagang obsession ko na maging albularyo. Hanggang sa, dumating si Johnson Go, dumating si Kaaryong, ang tanong ni Kaaryong, gusto mo maging albularyo? Ang dami-daming libreta sa Quiapo, bumili ka doon. Imoryahin mo doon. Ano bang gusto mong gawin? Manghihilot ka. May mga libro doon sa panghihilot. Magkano lang ang libro sa Quiapo? Sabi ng Aryong. So, nag-isip ako noon, parehong albularyo ng dalawa na to, bakit ako inaano na bumili ng libro? Ba't hindi nila ako turuan? Diba? So, hindi turo, pero hindi talaga yung 100% na turo. Hanggang sa, meron talagang formal na nagtuturo. Ang problema, yung mga estudyante niya, bago siya magturo, tinitigal po ang mga estudyante. Para hindi kumontra. Ano ba yan? Yun lang. Yung awakening kailangan, it just happened to you. Na, hindi, kailangan mag-albularyo ka. Bigla ka nalang magigising sa ganong realidad. Oo. Kaya lang, ang problema ko nung nag-albularyo, kung matatakotin ako Matatakotin ako. Nung may napoposes, hindi ko na alam gagawin ko, may napoposes. Hindi ko pa alam kung paano yung politiko ng satanismo. Nalaman ko yung nila, ganito pala yan isang araw, natutunan ko yung orasyon na yun na yung Christum Sanctum Pactum Benedictum Pater at Lunum Deus Humox. Takot! Takot ang ikat. Takot ka pala. Kaya, yun. Doon nagsimula lahat na, sa labanan hindi ka pwedeng magpatalo. Hindi. Tsaka, nakita mo, yung mga yan, baligtad magsalita, baligtad ka rin magsalita. Nung naglagay ako ng ostya, sabi nung maligno, pag hindi mo tinanggal yan, papatayin kita, lalusugin kita. Pati yung misis mo, yung mga anak mo, papatayin ko. Binaligtad ko yung utak ko, papatayin ako o siya papatayin. Ganon. Bigla ko sinabi, Lolo, sabi ko,
Baka naman ang ibig mo sabihin, pag hindi ko tinanggal yung osya, mamamatay ka, sasabog ka dyan, yung mga pamilya mo, mamamatay. Sabi ko sa kanya, tama, mali. Dahil lang tanong ko sa kanya eh. Tapos, gumanon siya, yumuko. Sabi niya siguro, booking. Kaya ako, hindi ako natatakot sa demonyo. Hindi. Pusisin mo ko, tingnan ko. Tingnan ko lang, pag nasa loob ka na ng katawan ko, ano mangyayari sa'yo? Yun ang tanong ko sa sarili ko nun eh. Sa akin naman, mas gusto ko silang nilalaro. Ay, hindi ako nakikipaglaro. Nagtatanong ako. I mean, kasi kailangan mong alamin talaga kung ano yung nasa utak nila. Oo, tama yun. Kasi kung hindi, paano mo malalaman yung true intention nila tsaka true nature? Paano mo rin masasabi na pinosess siya ng demonyo, engkanto, laman lupa? Minsan naman, hindi naman totoo eh. O ng tao mismo, ng sarili nila. Ako, ininang ko nga eh. Dating ako sa bahay namin, sabi ko rin sa boy, ba't merong ganyan? Sabi niya, ano yan, alay yan. May puto, may dinuguan. Parang sabi ko, kakain yung mga pusa. Daming alay. Sabi ko, bakit? Kasi si Manang nasubsob. Pinatid ng mga duwende. Ano? Duwende? Subsob? Sino may sabi? Sabi niya, yung albularyo doon sa dulo. Nakakakita. Tinanong ko, halika. Kaibigan, inaalayan kayo. Sabi kong ganun. Kayo ba ang bumali doon sa matanda? Nagreklamo yung isa. Sabi niya, bakit kami? Sabi niya gano'n. Nagmamadali siya, magkakasino siya nung paghahakbang niya doon sa semento, napatid yung paa niya. Dumapa siya. Wala kami kinalaman dyan. Yun ang sabi Meron pa isa, yun naman isa. Doon sa lugar namin kasi, hanggang ibaba doon, marami nang gagamot doon, nagtatawas. Ang dami. Hindi ko alam kung totoo sila. Tapos, sabi ng kapitbahay namin, mga isang bloke ang layo, pumunta. Sabi niya, kuya, gamutin mo yung anak ko. Sabi niya, sinong anak? Yung anak niya nagne-nursing. Tapos, sabi ko, pangalan ng babae, Bonini. Mistisang inchik din, pero negra siya. Tapos, sabi niya, kuya, namatanda. Sabi niya, na matanda. Ako kasi, anong tawag doon sa tawag na yun? Mabusisi ako. Hindi mo ako pwedeng sabihin na gano'n na matanda. Tinanong ko siya, ano yung namatanda? Pero alam ko yun Sabi niya, may duwending itim. Bakit nakita mo? Itim? Itim ang suot? Sabi ko gano'n. Tapos sabi niya, hindi, sabi nung albularyo. Sinong albularyo? Si ganon. Nakita niya? Nakausap niya. Sabi ko ganon. Hindi kuya, marami siyang ganon Daming parang psoriasis. Sabi ko, di yung maliliit, tinawag ko. Puntahan nyo nga yung sinasabi nito. Puntahan nyo. Pinuntahan. Bumalik. Sabi niya, hindi naman namatanda. Anong ginawa? Kulebra! Sabi ng duwende. Sige, alam na natin kulebra. Anong gamot? Alam mo yung, sabi niya, yung lana, yung wool. Lana kasi sa Cebuano, mantika yan, langis, no? Yung lana na sinasabi, wool. Yung galing sa sheep. Yun. Tupa, di ba? Sabi ko, tawagan mo yung anak mo, pagsuotin mo ng wool. Sabi niya, tapos sinuot. Tapos sabi niya, pero kuya, punta ka sa amin. Gamutin siya. Sige, sabi ko. Pagdating namin, magaling na yung bata. Magaling na. Ang nagturo yung maliit. Maliit ang nagturo na, magsuot ka ng lana. Tapos, yung albularyo naman, na matanda, pwede ba lahat? Ito, tinatawagan ko lahat ng mga albularyo. Maging responsable kayo kasi yung mga tao naniniwala sa atin Ngayon, kung mawala na ng tiwala yan sa atin, kanino pa sila tatakbo? Wala na silang tatakbuhan. Kaya nga naghahanap ng albularyo, hindi makapagbayad sa doktor na tunay. At saka ayaw na rin nila yung doktor na tunay kasi piniperahan lang sila.
Sad Di ba, ayaw ko lang sabihin pangalan ng ospital. June 20, na hospital ako, nalason ako ng tanigi, na kinain ko na luma na nandoon sa may Pasig. Ayaw ko ng pangalanan yung restaurant. Pangalanan natin. Pangalanan natin, letter D. Nalason ako, yung hospital na M. Ayun! 14 nila, JB MM ba yun? Sinulog ko na yung reseta, yung resibo. Sinulog ko na. Diba? Ganon. Alam na nilang food poisoning, pero nag-ganon pa sila. Ang daming test. Binigyan ako ng maraming test. Hindi nga ako pumasa Isipin mo yun, 14,000. Kung halimbawa yung tao walang pera, anong gagawin niya ngayon? Diba? Tsaka ngayon, yun nga, yung mga albularyo, pwede ba maging responsable tayo sa mga binibitiwan natin salita? Kasi pinangahawakan ng tao yan. Kaya nga sinabi ng Panginoong Yesus sabi niya, darating ang panahon, sabi niya, yung Revelation 2010 tsaka 2012. Kasama yan. Mga nagtatatawas, mga nanghuhula, mga kumakausap sa mga espiritu, lahat kayo itatapon sa dagat-dagatang apoy. Sama tayo doon. Hindi naman ganun hindi makatarungan ng Diyos. Kaya lang naman niya sinabi na pupunta kayo sa dagat. Nagsisinungaling kayo tinamaan kayo ng kulong tsaka lintik. Mali yung ginagawa ninyo. Mali. Tayo, dapat meron tayong responsibilidad na sabihin natin yung alam nating totoo o ilihim natin siya. Ganun lang yun. Pero kung sasabihin mo na, ikaw, pupunta ka sa impyerno bukas. Magagalit ang Diyos sa inyo yan. Magagalit. Ay, naku, especially si Diyos po. Wala siyang tolerance sa mga ganyang tao. Mabilis man ganyan, magsasabi. Mabilis yun mainis, mabilis din siya mabwisit sa mga taong pasokay. Hoy! Akala nyo ba, very light lang yung spirituality? Hindi. Kasi may nangyari pong case yesterday. Pumunta siya sa albularyo kasi akala niya kinukulam siya. May oras siya na hindi makatulog simula 11 hanggang 3 a.m. Baka depression. Yun na nga po yung pero sabi ko, syempre, ang tao, pagka maraming iniisip, especially about the future, automatic, hindi yan makakatulog. Kaya nga, anxiousness, depression, ano pa itong isang nasyon? Tapos kinling kagad ng albularyo na merong nagtitigal po sa kanyang lalaki. Wow. Sabi ko naman, sinag ko rin siya nung nandun kami sa bahay nila. Tinignan ko. Sabi ko, hindi ka naman nakulam Alam din niya sa sarili niya hindi siya nakulam. Kasi alam niya sa pakiramdam yung kulam. Hindi talaga nakulam ako Hindi naman po niya pinagpilitan. Kasi kung pagkita ko ng palad niya, double M. Milyonaryo. Tapos meron pang isa dito na lifeline. Maganda rin yun Kaya nga sabi ko, psychic ka din tama. Tama ka, psychic yun. Ikaw din nadedetect mo may mga kulam-kulam. Tapos yun pala, yung nanay may calling before, hindi tinanggap. Pwede, Yun, tapos, ako kasi wala naman akong calling Wala akong calling. Ano ko lang, gusto ko manggamot. Yun lang po, akala niya kailangan niya manggamot. Sabi ko, hindi ganyan yung case. Hindi mo kailangan manggamot, magbigay ng service. Kasi yung act of charity, considered it as service na rin. Oo naman. Di ba? Act of kindness. So, yun na yung service na hinihingi para sa iyo na requirement. So, hindi mo na kailangan, kailangan ganito, kailangan ganyan, kailangan maglagay ka rin dito ng Magpepweng. May pa may dahon-dahon pa. Hindi nyo alam, ito kinukwento ng mami ni JB si JB, nasa labas ng kwartong ganon. Ang Victor nasa loob nanggagamot May mga nakapila sa labas na gano'n, ginagawa nila ni JB Chuk! Chuk! Nagagalit chuk! Yung demonyo nagagalit. Nagagalit. Tarantanong bata ito Inuuna pa yung tatay.
Parang gano'n. Hindi sila makapag-ano kaya nagbubura. Sabi ko, inom ka muna ng holy water. Wala, nagalit lang sa akin. Demonyo, pinainom ng holy water. Ay, nako. Kaya doon ako nagtataka. Bakit yung ibang demonyo, ayaw umalis ang katawan na ano na ng holy water lahat, buhay pa rin, nandun pa rin sa loob. Baka naman hindi yung demonyo. Yan. Ay, hindi tito, demonyo talaga. Kasi yung mga... baka naman yung holy water ninyo, peke. Hindi, binlasan ko rin eh. Binlasan ko rin before ko siya gano'n. Meron talagang dominanting demonyo. Maraming resisting dun sa holy water, especially yung mga matataas na ranggo ng demonyo. Kasi kaya nilang tiisin yung sakit eh. Oo, kaya nila. Kaya nga po yung dun sa babaeng yun, after pumunta doon na wala na, biglang bumalik, hinahanap na naman si Dad. Ewan ko kung ano yung nangyari. Sabi naman ng demonyo sa kaliwa, nambobola na naman kayo ni Jamie. Ako, ini-entertain ko sila eh. Inaalam ko yung sentimiento ni Asukal nila. Gusto mo lang sumali sa live namin eh. Gusto mo ba? Pwede kitang pagbigyan. Nagbibigyan naman natin. Oo. Diba? Kasi minsan masarap silang kausap. Kaya ako, enjoy ako. Minsan nakausap sila. Kasi nagkakaroon ka ng yung mindset mo nawawala. Nagkakaroon ng ibang point of view. Oo, nagkakaroon ka ng ganon. Kaya, minsan maganda rin sa kanila. Pero siyempre, do not entertain that maliciousness o anuman. Sabi, peke ka naman eh. Bakit ako peke? Sige nga, paliwanag mo. Pero nung araw, meron akong ginamot na pinoposes yung bata. Andun, demi-demon siya. Hindi niya maintindihan yung buhay niya eh. Sabi ko, ba't kung pinoses yung bata? Sabi niya, kasi naiingit ako eh. Naiingit kang ano? Kasi may nanay siya, may tatay siya eh. Ikaw demonyo ka eh. Sabi ko gano'n. Hindi mo alam na demonyo ka, wala ka nanay at tatay. Yun na nga eh. Anong kinalaman ng bata? Kung meron siya nanay at tatay, naiingit ka ako eh. Sabi niya gano'n. Sabi ko, paano ko kayang gagawin dito? Patayin ko? Ang galing ko, baka bumalik sa bata. Tinawag ko ang Panginoong Jesucristo, pinababa ko, Lord, baba ka rito. Ano to? Mind-boggling. Pagbaba niya, ginanon niya lang yung demonyo. Bumalik ka na sa puno, doon. Sa ano lugar yun? Katabi ng Katips. Mahirap sabihin na Ateneo eh. Sa bungad. Kaya maraming doon eh. Maraming demons doon. Oo, tapos, ang tanong dyan, di ba, yung Ateneo may simbahan. Pero bakit hindi naman tako sa simbahan. Ano ka ba? Pero bakit ganun? Hindi tako sa simbahan, JB. Ako nung araw pala simba ko eh. Ando yung mga demonyo nasa gilid na gano'n. Oo. Tapos yung iba minsan, yung mga nandun sa loob, yung may mga sungay at saka buntot na. Hindi mo alam yung pare ni sungay. Oo. Diba, sino yun yung mukhang pera na kailangan ganitong kulay yung idodonate. Hindi tatanggapin pagkakulay pula. At saka kulay orange. Diba? Diba? Oo. Ayan. Ayan yung mga pari nating inaano. Pero, wala akong kilala sa mga pare. Yeah, I have nothing against Chiwin ko, bispo with the pare. Pero syempre, yung kanya-kanya yun ng propaganda. Pero hindi, alam mo, ako nung nasa college na ako nun eh, shocking. Yung abang pumunta ako doon sa vocation director ng Dominican, ang sabi ng vocation director ng Dominican ay ganito, kasi letranista ako eh. Nilalakad lang yun, papunta doon sa vocation director na yun. Hinahanapan ako ng dalawang kabambigas, isang buwan, magpapari ako eh. Hindi naman ako magbebenta ng bigas. Ano ba? Kaya mo, ang tanong ng vocation director, kaya mo bang mag-supply ng 2 kabambigas monthly? Ano? Sabi kong ganun. Wow! Wala. Kaya ngayon ayaw na nila maging pare. Oo, hindi ko na na-tolerate yun. Maraming po ngayon na be a brother or be a priest. Oo, kahit naman hindi ka maging pare, kung magsisilbi ka sa Diyos, magsisilbi ka. Hindi kailangan kahit na nga magsimba araw-araw sa linggo. Kasi hindi magsimba ka kasi kailangan mo kumain ng hostya.
pag nasimba ka, dyan yung mga Marites, Marisol, ano ba tawag doon? Maripos. Maripos na. Lahat yun nandun, nakatingin. Nagpapayabangan ng bagong sapatos, bagong damit, bagong pamaypay. Ay, nako Lord, pwede ba? Lalo magagalit sa inyo ang Panginoong Hesus niyan. Ayan. So, sagutin natin yung mga katanungan nyo. Mga tanong. Awakening Awakening Awakening. Ayan. Good morning. On yung video angle para maiba naman. Sige. Ayan. Oo nga, condolence dun sa isa. Sino to? Ayan, It's Just Me namatay yung kanyang partner. Sorry. Yeah, still finding her purpose in life. So, ano bang purpose na gusto gawin, di ba? Sometimes, if hindi tayo makapag-let go pa dun sa taong nawala sa atin, all you have to do is reminisce the memories before na nabubuhay. Kunin mo yung mga masasayang memories. O pagmultuhin mo. Oo. Mag-usap kayo bilang multo siya. Kung may mga regrets kayo. Ayun, pwede mo kausapin sa panaginip or di kaya through prayers. Pero kailangan manggaling sa puso yung prayers mo para sa kanya. Para makapag-usap kayo ng mataimtim or matiwasay. Na walang extra na ibang entity or elemental. Ito si JB, inchik to eh. Isa pag malalalim na Tagalog ginagamit yan napapag-isip ako eh. Ayan. Good morning din. I agree with God out of power, yes. Magandang umaga din po. Magandang umaga. Ayan. Ano po masasabi niyo sa pag-alis ni Pluto kay Capricorn? Sobrang affected daw mga Leo, Scorpio, Taurus, Aquarius placements. Hindi na dapat pag-usapan yan. Nasa Google yan eh. Hindi na dapat pagkaganyan, actually, repetition lang yan. Oo, paulit-ulit yan, yearly yan, nagkakaroon ng ganyan. Pero syempre, tayo as a tao, we have the willpower to manifest what is or what we want in life, di ba? So, pagka iniisip natin na magaganyan tayo all year round, magaganyan tayo. So, might as well as wag na natin problemahin yung mga ganyang issues, di ba? Alamin yung mga ganyang issues. Yes, maganda alamin para maintindihan natin. The problem is, how can you understand if you yourself also don't know what is need to be understood, di ba? So, wag na lang, mahirapan lang kayo, tsaka sasakit lang din yung ulo nyo kung hindi nyo pa kaya siyang i-take or alamin talaga ng kusa. Okay? Kasi maraming ganyan, nagpipilit po sila ng knowledge para doon i-take sa sarili nila. The problem is misinterpretation. Pangalawa, hindi na nila kung alam kung ano yung gagawin nila. And pangatlo, ayan, gugulo na yung isip nila, na anxiety na naman sila. Everything. Nag-overthinking nga eh. Oo. So, yun na yun. Ingat lang. Pluto, God of death, and God of health. So, can trigger sa emotional disturbances. Okay? Ang Leo naman yung supremacy and yung very vocal. Siyempre. Pwedeng ma-mute yan. The problem is, how can you converse or how can you convene your truest emotions versus your communications? Okay. Yan yung mangyayari dyan sa sinasabi mong ganyan. Okay? Aquarius, ganun din yan. Emotional. Taurus, medyo may pagkatigas yung ulo nila. Aquarius kasi sakit yan ni Saturn. Oo. And more or less, proper timing din sa Aquarius. Kaya medyo stricto siya pagdating sa oras at saka sa iba pa mga bagay. Meron yung ritualistic way to mga routines. Ayan, yung ritualistic way. Mga routinary activities silang ginagawa. Diba? How can I interpret it? Secret. That's my secret. Kasi kusa lumalabas yung yung sagot pagka binabasa minsan Or madalas, ganyan. Minsan nandun na sa tanong nyo yung sagot nyo.
Kaso nga lang... minsan, alam na nila yung sagot, kaya lang, nagdududa pa sila. Oo, huwag kayong magduda. Kasi the more you doubt yourself, the more na maliligaw ka, the more na mawawala ka sa pinag-aaralan mo ngayon. Ayan, iba po pa si God the Father at ang Creator, source ng mga tao. Maraming Diyos. Maraming Diyos, and isa lang ang source sa lahat. Yan si Diyos Pook na tinatawag. Or the one God. Okay? Kasi merong Elohim, merong El, merong Shaddai, di ba? Madami. In more than 1,000 plus. Kasi paano more than 1,000 plus? Paano niya papatakbon yung mundo kung mag-isa lang siya? Sige nga, meron pang super universe, meron pang solar system. How di Carabao? Yan lang yung known. May mga unknown pa, di ba, Tito? Oo. So, yung unknown na yun, ilan pa yun? So... Hindi, ganito siya, no? Kasi, merong God, merong Goddess. Mm-hmm. Okay. Yung susunod na linya nun, may ninuno. May ninunong Diyos na babae, mga, plural. May ninunong Diyos na babae, marami din yun. So, sino-sino sila? Ang dami nun eh. Tapos may mga pangalan. Sumunod doon, meron din yung yung level na susunod doon, yung Buddha. Yung Buddha, hindi yan Diyos. Pagkatapos ng Buddha, may Bodhisattva pa. Tapos, meron yung anong tawag doon sa isa? Devi. Devatas. May Deva, may Devada. Ang dami, hindi mo makakategorize. Kung ako nga, nahirapan ako, taon din eh. Ilang dekada eh. At teka muna, kasi sinasabi ni Siddhartha, wala naman siya sinasabi na Diyos siya. Which is true, dahil Buddha siya. Hindi siya Diyos. Pero si Jesus Christ, sinabi niya na, kayo may sabi niya na anak ako ng Diyos. Hindi ko yan kine-claim. Yun ang ibig sabihin ni Jesus Christ. Pero Diyos siya. At it follows na anak siya ng Diyos. Yung mga iglesia ni Cristo pa nga nagsasabi, kayo nga naniniwala kayo sa ina ng Diyos eh. Sabi ko, ina ng Diyos, sino yun? Sabi ko naman. Sabi niya, kilala mo yun yung nanay nung Jesus, di ba? Naniniwala kayo. Sa kanyo ko pa nakakuha kayo salita na, oo nga, si Mama Mary pala ina ng Diyos. Natural. Diba? Pero, ang dami pa noon, hindi lang sila. Ang mga dragon, may personalidad yan. May Diyos din yan sila sinusunod. Merong Diyos ng langgam. May Diyos ng paniki. Diyos ng gagamba. Sige, ang dami noon. Tapos, nagkaroon ka pa ng animal totem. Yung pamilya na sinasabi ni Shelly Nakagawa, ewan ko saan niya natutunan yun. Familiar? Di ba iba naman yung pamilya doon sa ano? Familiar. Familiares daw may sumay. And yes, pwede rin sila tumulong. Kasi nga, tumulong sila kay Haring Solomon. At sa panahon ni Haring David. Kasi nung panahon na tinatayo yung templo ng Jerusalem, ayaw hintuan ni Solomon na yung pagtatrabaho. Kaya sa gabi, nagtatrabaho mga demonic. Nagtatrabaho. Kaya yung templo na yan, dalawang gumawa niya, tao tsaka demonyo. Alam niyo ba ang aral doon behind doon sa paggawa nila ng templo? Na hindi sinabi sa Bible? Unity, pagkakaisa. Kung demonyo yan, demonyo na nga, tapos ginaganon mo pa. Diba? Tsaka ano naman ang kinalaman sa inong demonyo? Sinaktan ka ba? Kung sinaktan ka, sige magreklamo ka. Pero kung hindi, bakit? At saka bakit din po niya hawak-hawak agad yung sigil ng demonyo inutusan niya, di ba? Kaya nga. Ewan ko ba? Di ba? Hindi naman pinuksa ng dakilang Diyos. Si Lucifer, hindi niya pinuksa eh. Inano lang niya, binigyan niya, dito ka na sa lupa, mauna ka dun. Wala, hindi naman niya tinirap, hindi naman binawi yung kapangyarihan. Kung ano yung kapangyarihan niya bilang anghel, yun pa rin ang kapangyarihan niya. Hanggang ngayon.
Pero wala na sila ngayon pagtatay. So, alam niyo na yung purpose niya. Kasi yung kuya, sabi ni Ana Moreno, nag-concede na. Nag-concession na. Umayag eh. Kasi yun ang pact, PACT, yun ang kasunduan. Ikaw kuya, susundin mo yung bunso. Ikaw bunso, ikaw mag-uutos sa kuya mo. Sumunod. Hindi tumanggi si Satanas. Kasi yun ang kasunduan. Diba, batukan siya noon. Pero, ang Diyos natin, marunong maglangis ha. Lord, yung batawag, maglangis. Kasi sabi niya kay Satanas, nag-aaway yung magkapatid nag-aaway. Sabi ni Lucifer, hindi, akin yung kaluluwa ni Moises. Nag-black magic yan. Sabi naman ni Miguel, hindi, siya nagligtas sa Israelita hindi nga siya nagligtas siya nga gumawa siya ng ganito yan ang sabi ni Satanas. So sabi ni Miguel, teka muna, mahirap to. Tay, baba ka rito. Mabay tatay. Sabi niya, ano nangyari? Tay, kinukuha ni kuya yung si Moises Ay, hindi pwede. Sabi ng Diyos. Hindi pwede. Sabi niya kay Satanas, arbor ko na lang. Ha? Sabi niya. Umayag siya. Inarbor niya ang tanong, malakas ka ba dun sa Diyos? Na, Lord, arborin mo na ako? Kasi yan, by choice yan. You are either evil or non-evil. You are either adharma or dharma. Choice yan. Kaya merong will, merong free will. Pag nasunod yung free will, yun na mangyayari. Kaya nga, pagbukas ni Gumamela Celis nagtakbuhan, lumipad yung Bertules, hindi siya pwedeng hindi bumaba sa lupa. At siya ang pinako. Pinako sa krus yan. Kasi ito sinabi niya kay Hemspag na ninunong Diyos ang babae. Sabi ni Hemspag, hindi ako papayag na ang bababa sa lupa ay babae. Kasi naglalakad pa lang yan sa Kalbaryo o sa bundok na yon, papunta doon sa Golgota, mamamatay yan. Gano'ng kabigat ba yung kahoy ng sendro? Yun sabi ni Hemspag. Pati bumaba si Gumamela, sabi niya, ang dali lang naman ang solusyon. Magsasalalaki ako. Kaya si Gumamela Celis, nung nabuhay sa lupa, siya si Jesus Christ. Yun ang hiwaga niyan. Now you know yung lihim ng cedar tree. Oo, cedar yung pinagpakuan Ayun, pag politika topic sa homily, imbes na ilapit kay God. Yun na nga, di ba? Anong kinalaman na spirituality pinag-uusapan Kasi akala naman nila, sabi ko nga, di ba, bago ka maging ganito o maging ganito ka, ang isang albularyo, nagpopondo yan. Kailangan niyang magdasal. Kasi pag nanggamot siya, yung inherent energies na yun, lumalabas yun. At yung life form niya, pati yung DNA niya, apektado yun. Hinuhugutan. Maghanap kayo ng albularyo na umabot ng 100. Wala. Maniwala kayo. Si Karyong, 80 lang, namatay na si Johnson ko, hindi ko alam kailan. Pero marami na akong kaibigang albularyo na nangamatay na. Si Mama Ising. Yun, albularya yun. Yung nanay ni Fidel Ramos. Albularya rin yun. Yung mga albularyo na pinagtatanungan ni Apula kay Marcos, nangamatay na lahat. Nangamatay na, maniwala kayo sa akin. Ako hindi pa. Malayo pa ako. Ayun, how do we know we are having downloads? Downloads o duda? Downloads. Ang downloads kasi, or di kayong information na biglang ibababa sa inyo. Or pagka nakita mo yung pangalan or kung ano man yung word, automatic, alam mo na agad yung concept. Yun yung download. Binibigay sa'yo Oo.
Katulad nung kanina kung paano ko in-explain all about dun sa Western Zodiac Astrology na yan na hindi ko Well, ang tanong ko naman sa JB, bakit ang dami naman na dito sa hagdanan na to? Dati isa-isa lang. Nakikigayan sila. Gusto nyo din ng enlightenment. Wala silang magawa. Humingi kayo ng pagkain dito. Oo, sige. Ay, maraming pagkain mamaya. Andyan lang yung mga pagkain. Kumain kayo. Maikain na rin kayo. Ay, sabi niya, bolero ka naman eh. Sana magdala kayo ng pera, ha? Ayun lang. Tama. Oo. Hindi yung puro kain. Kailangan natin ng pera, JB. Oo nga po. Bayad sa bahay. Yung ano kuryente. Yung tubig. Kuryente namin, umabot na yata ng 10,000. 24 oras nag-computer si David. Just me. Paano yung hindi nag-overheat? Hindi naman. Tinatapatan niya ng ng electric fan. Tapos, internet connection. Diba? Gastos pa dito, gastos pa doon. Sabi naman ng David, hindi ako makatulog okay. Ayoko na magsalita. All in all, kulang-kulang 100K plus yung Diba? Araw-araw, sasabihin ng misis ko, Diyos ko, di mo pwedeng diabutan yun, totuyuin yun. Hindi pwedeng tinutoyo. Kasi hindi tayo makakapag-live. Buisit yung tinotoyo. Ayan. Yun yung download or di kaya minsan, pagkaawa kong pa lang dito, bigla ka na lang, may papasok sa na information. Okay? And ang nagkikick in dyan na psychic ability is your clear sentience. Diba? Or clear knowing or all-knowing. Pero bihira sa tao yung meron pong clear sentience, no? Minsan sa 10 clairvoyant, wala eh. Mahirap yung hanapin. Ang tanong, bakit ngayon sila nagsisilabasan? Totoo ba? Totoo naman. Totoo naman. Kasi minsan hindi totoo eh. Oo. Kasi may mga certain level lang din yung ibang mga psychics. Like, for example, hanggang doon na lang minsan yung kailangan nilang gawin. At hindi lang mga hindi lang mga Kristiyano ang merong mga vision. Pati Muslim. Pati Muslim meron. Iba pang Oo, iba-ibang religion meron. Huwag nyo nang asahin na gusto yun yung sing sa akin. Kasi mahirap. Hindi na uso ang religious supremacy. Noong araw, uso yan. Tito, ano masasabi niyo dun sa labubu? Hindi ako naniniwala nasa demonyo daw. Hindi ako naniniwala sa labubu. Commercialism ang tawag dyan. Oo, exactly. Marapit. Saglit lang yan. Face lang yan. Trending. Oo. Tomorrow, hindi na siya trending. Tapos magkano bentahin? 80,000, 100 plus thousand. Oh my God. Dati hindi pinapansin eh. Lokohan na yan, Lord. Lokohan. Okay. Pero mga tao na to, mga ewan ko, gullible. Double M sa palagid, ibig sabihin, psychic. Ayun. Baka maging milyonaryo ka. Pag meron kang double M. Ano po, ang shift yung mangyari at naiba po yung trajectory na mananalo si Kamala. Ibig sabihin, mali yung nangula. On the right track pa rin naman actually yung grand design or di kaya yung grand plan. Magti-take effect pa rin pero kailangan mo na makabangon ng mga bansang nasalanta nung last time. At saka, especially sa economy. Sa panghuhula, hindi ka makakasiguro na yung hinula mo ay 100% na magiging totoo. Why? Kasi merong kamay may upper hand eh. Upper hand ang Diyos. May God's mind. Nung panahon ng 2012, hinulaan ni Grandmaster Lilian II, nalulubog ang buong Metro Manila. Hindi nangyari. Hindi ko sinasabing sinungaling si Lilian II, Grandmaster yan. Saludo ko dyan. Maraming ginawa yan para sa pungsoy sa modern times natin. Mga translation, yung mga sinulat ng mga naunang mga pungsoy na sila, ni sila Confucius, si Lao Tzu. Marami siyang inayos doon. Pero,
hindi siya nagkamali nung ituro na sabi niya na lulubog ang Metro Manila. Alam niyo kung bakit? Ang daming prayer warriors. Nung nalaman ng mga prayer warriors na lulubog ang Metro Manila, nagtulong-tulong ang mga prayer warriors, hindi kami papayag na lulubog ang Metro Manila. Prayer warriors ang gumawa, hindi si Lilian Tu. Hindi naman sinabi na nagkamali si Lilian Tu. Hindi ganun yun. Ang sinasabi lang doon ay nakatulong yung prediction ni Lilian Tu na kontrahin ng mga prayer warriors yung magaganap na yun noong 2012. Yung sinasabi nilang the Great Flood. Yun nga eh. Yun na nga Tapos eh. undoy pa. Undoy gawa ng tao, no? Exactly. Tinanggal nila yung harang doon sa Lamesa Dam. Kaya nag-overflowing yung tubig. Kaya sabi ng mga sirena, bakit kami? Kasi sinin ninyo yung nagtanggal nung doon sa Lamesa Dam. At saka engkantada yung humihingi ng tubig, ayaw bigyan, ayaw painumin. Hindi nga, yung kamukha nung nangyari dito, ano pangalan nito bago si Marce? Si Christine. Inevitable yun eh. Putol ko yun ang putol ng puno. Sige, magpakasawa kayo isang araw. Pag naging marahas ang hangin, ewan na lang. Tapos daw bakit ganun ngayon sa panorte, puro bagyo daw ngayon. Nandun ang number, lalo na nag-sir. Nandun ang violence. Kasi ganito yan. Si Lola Sher Madrid nagagalit din. Tatlo! Si Cordillera at saka si, ano pangalan nitong isang apo? May isa pang apo eh. Madrid, saka sino yun? Ako, nakalimutan ko, Lola. Sorry. Nakalimutan ko pangalan niya. Basta yun, nagagalit. Nagpatulong ako dun eh. Nagpunta kami sa sa may Aurora po ba siya? Hindi, sa hotel. Ang pangalan ng hotel? Diplomat? Nagpatulong ako doon sa matanda na inkantadong lalaki. Puti Cordillera. Cordillera, babae yun. Si Apo something. Nakalimutan ko yun. Nakalimutan ko yung pangalan niya. Sorry, Lolo. Hindi Benguet ha. Magsabi ka ng bundok. Nandun. Ano bang? Lawakan. Isa yan. Isa sa inkantado. Sa si Lawakan. Si Apo Lawakan tumulong din. Kasi dami naligaw doon. Pinutulang ulo yung mga Hapon. Pinutulan ng ulo yung mga tao doon. Sige. Mga baliw yung Hapon. Tapos yung isang fake killer na si Agpawa, ang daming ginamot, nagkasunog, di ba? Ang dami namatay. Hanggang ngayon nawawala sa sarili nila. Pero pakonti na ng pakonti. The more na may nagpupunta doon na psychic healer, nagagamot sila. Ganun yun. Kasi nagpunta ko, yung iba nagtatago. Hindi, yung isang itim doon, nagagalit sa akin. Bakit na kami pinapakalaman? Sabi ka, ewan ko. Sabi ko naman. Hindi mo naman pag-aari itong lugar na to, no? Sabi kong gano'n. Oo. Ayan, sa afterlife po ba, nag-i-exist pa rin ang mga different religions? Wala na. Walang religion doon. Oo. Wala. Haya-hayang buhay sa afterlife. Gawa ng tao yung relihiyon. Hindi yan gawa ng tao. Ay, ng Diyos pala. Gawa yan lang ng tao. Ayun, asa na ba yung Ang haba ng mga sentences Tony said 2025 is not good for the year of the ship. Hindi. Hindi kasi ship, sanmang. May 3 killings. Mamigay ka ng wheelchair. Mamimigay ako ng wheelchair sa radyo. Ayun. Doon na kayo magsabi para isang gano'n na lang. Oo. Affected, how to learn seeing energies. Ibang topic yan. Ita-topic natin yan next time. Hindi to learn kasi inherent yan eh. Oo. Pag hindi ka clairvoyant, hindi ka clairsentient, hindi ka audient, wala yan sa'yo. Hindi yan para sa'yo. At saka, ang energies, maraming klaseng energies. Hindi, makipag-compact na lang sila kay Lilith. Para makakita ka. Oo, munjurin mo pala si Lola Lilith. Tutulong yan sa'yo. Pero hihingin yung mo yan. Yung essence mo. The bebe. Bebe, okay. Okay, sabi niya. Apat. Ano yung agad yan? Apat. Yung APT. APT. APT ni Bruno Mars. Actually, yung beat na Sikat, ginamit. No?
yung beat po kasi na ginamit nila doon, yun yung LSS sa mga tao, nakaka-hypnotize. Demonic. Exactly. Parang minsan gusto naman natin demonic. Hindi naman yun, hindi naman negative yun. Parang ka ng state of trance. Oo, yun. Diba? Para continue mo yung i-play. Hindi ko alam kung Panggalatok yung kumanta na yun eh. Tito Ano Michael! Ganon. Oo nga eh. Pero sila, Koreana. Si Rose. Koreana si Bruno? Si Rose. Rose. Yung babae. Si Rose. Apektado daw mga fixed signs sa nalalapit na pag-alis ni Pluto kay Capricorn sa Nova. Okay. Masyado matatapang naman na ba kayo kay si Capricorn tsaka si Pluto matapang pareho yan. Oo. Nakapag-connect na ba kayo kay Odin, All Father? Ano pa magandang i-offer? Usually naman alak binibigay. Bibigyan mo ng whiskey. Oo. Jack Daniels. Kung tinatanong mo kung nakikipag-commune kami sa mga ibang mga highest form ng mga Diyos, yes, sila Zeus. Nandun lahat sila eh. Oo. Kaya mo naman tawagin. At saka for every event na meron dito sa shop, hindi yan nawawala yun sila. Kaya because God is in you. Kung marunong ka lang, lalabas sila. Pag hindi ka marunong eh. Minsan pa nga, 3 days before pala, nagsisidatingan na eh. Nag-unti-unti ng ayusin. Kamukha namin kami, hindi kami nagpupunta ng sementeryo, no? Nay, punta kayo sa bahay, may handa doon, anong gusto mo? Ganun lang. Hindi kami nagpupunta ng baka masalubong mo pa to doon si ewan ko. Ayun. Ano pong color? Anong color for the next year? Kasi maraming lumalabas, color blue. Ang nilalabas nila. Kasi ang snake, orange. Yung ending year 5, light green o brown. Saan mo nakuha yung blue? Exactly. Blue kasi, rat. Asan yun? May violent star nga yung rat eh. So guys, hindi blue ang lucky color for next year. Orange. Sige. Kulang na ng pink. Apatse. Apatse na. So green, brown, or di kaya yun, orange pwede. Basta ang Heaven's Star ay 5, di ba? 2025. Yung 5 na yan, 3 yung kulay niyan. Light green, coffee brown, choco brown. Ayan. Yung baba niya, Earth Star, yan yung orange. Anong color ng orange dito? Orange as in orange? Orange. Or orange as in Hermes? Hermes, yan. Ayan. Okay. Orange. So, orange. Ordinary orange. Ayan. Sir JV, Tito Tony, hindi ko sure if kasali sa topic. We went sa wake ng ni Mom. We went ni Mom sa wake ng family friend namin. Then the son is telling us what happened sa dad niya. While talking, siya nararamdaman ko yung feeling ng dad. Kasi empath ka din eh. Empath will do it. Yes. With the AM po. Good morning. Pinakaunang Diyos po ba si Diyos po? Siya may gawa ng lahat. Siya may gawa ng lahat. Ayan. So, mali po yung nasa Bible na lagi siya nagpipreach tungkol kay Father God. Hindi ang daming Diyos eh. Kaya may mga lolang Diyos. May mga lolong Diyos. Dami niyan. Tsaka kung tungkol dun sa tatay niya, yung tinutukoy niya dun, si God the Father mismo. Kasi meron pang hierarchy yung mga merong God the Mother. Merong God the Mother, God Mother. And God the Grandfather, God the Grandmother. Alam niyo yung kwento ng mahiwagang itlog? Hindi. Ano yun? Mahiwaga. Di mahiwaga, di ba? Baka yung itlog na si Lucifer si Lolo, yung itim. Ano pong tunay na kulay na tunay na itsura ni Jesus? Sino raw pong hawig na artista? Gumanap na malaki yung mata. Pero hindi hindi si gumanap na Jesus Christ Hindi yun. Hindi yun ang kamukha. Mediterranean ang itsura ni Jesus. Ayan.
Ano rin po yung difference ng, na topic, so hindi natin pag-uusapan. Next time mo itanong yan. Suklado. Kasi nasabi na before pinagkaiba ng mga pondo, podero, at saka bakod. Spelling. Pondo, ibig sabihin ng pondo, nag-iipong ka. Lalagyan, uhulugan. Ang mga pondo mo, lalo na kung katoliko ka ganyan, yung dasal ng rosaryo, ng Our Father, pampondo yan. Iba yung poder. Yung poder, kaya nga poder, kapangyarihan yun Alin doon? Yung A-E-I-O, poder yun nakasulat yun sa mukha. A-E-I-O, tapos dito merong mundong. Poder yun. Poder yun. Ayan. At saka yung bakod naman, yan yung pang-protection. Yung bakod, yung gano'n, spiritual fence. Invisibility. Yung hindi ka makita. Hindi ka rin mararamdaman at hindi ka mababasa ng ordinaryong psychic ganun. lang. Dapat yung mga highest na psychic yung makakabasa sa'yo. Yun. Ang tanong, may nakilala ka na ba? Diba? Na nakabasa sa'yo. Huwag mo ituro, Ayan. Hello po, paano malaman if sino o ano ang tumutulong sa inyo? Pumunta ka dito, tanungin mo si JB Yap. Pakiramdaman yung energy sa paligid nyo. Kailangan kasi you are very keen into details and very keen into identifying the different types of energies surrounds you. Kasi may mga multo na tumutulong din. May multo, may ninuno, yung ancestors. Meron din yung abdal. Sino doon? At saka at first trial and error talaga yan. Magkakamali kayo dun sa pag-identify. Pero as the time goes by, as your senses get sharper, malalaman mo kagad, mapipinpoint mo kagad kung sino yung tumutulong sa inyo. More practice lang. At saka more meditation yung kailangan. Kasi paano ka mag-sharpen ng mind's eye mo or ng spiritual acuity mo kung hindi ka naman nagme-meditate? Hindi yun. Kasi ganito yung sinasabi nilang third eye relates to the pineal gland. Ano ba yung ayaw ni pineal gland na maaaring makahamper doon sa empathy, o clairaudient ka ba, o Claire, ganito ka ba? Kumakain ka na maanghang, kumakain ka ng suka, bawal yun. Lalo na yung baka, bawal yun. Di ba yung baka sa hapon, full? Bawal. Bawal yung baka. Yung kambing pwede pa, yung manok pwede. Basahin mo ang Biblia, walang panahon doon na kumain si Jesus Christ ng karne. Wala. Puro isda. Tinapay, isda. Walang sauce. Wala nga olive oil. Meron. Olive oil meron. Kasi masarap yung olive oil, balsamic, at saka yung bread. Yun. Focaccia bread. Ano yun? European. Ayan. Nakapag-connect na po ba kayo kay Od? Tapos na. Odin. Yes. Si Odin, Diyos din yan. Pero Nordic. Yes. Ano po kaya ang meron sa akin, napapalibutan ako ng mga open and third eye. At may mga alam. Malamang kasama mo yan dati sa panahon mo. Sa isang past lives mo. Kahit hindi po clairvoyant or psychic, kaya po ba makonjure yung mga deities? Hindi Hindi magagawa ng ano yan. Na ordinary na tao. Hindi. At saka kung wala kang favor nila, hindi mo sila makakonjure. Saka pag ayaw nila. Oo. Kailangan nandyan lahat yung suwal mo para sa kanila. Tanong niya sa'yo, what am I to do with you? Sino ka? Kilala ba kita? Friends ba tayo? Sabi nung Manong Bisaya, sino ka? Sabi naman yan, tinaipag yun. Tinaipag yun. Ayan, good morning po. May nagsabi po sa akin na albularyo sa amin na may naka-attach sa akin na black spirit lately. Totoo po kaya yun? Paano niya nalamang black spirit? Kulay black? Di black may kulay. Di ba kikita mo may kulay paano mo na nalamang black? Yun yung sabi daw po ng albularyo. Papuntay mo dito yung albularyo. Ma-interview siya. Kung totoo ba? Hindi naman black possible anino mo lang yung nakita niya, kaya black.
Oo nga, no? Diba? Anino. Ayan. Anino of from your past. May mga ilang beses po sa paligid nyo. Ibang boses sa paligid nyo. Hindi ko sure kung may kasama niya lang sa bio o TV. Walang TV dito, nakapatay. Sira. Nakapatay. Pero dami nanonood, Yan, bumaba na. Kinukulong po na kami. Kakain na karasay. Sumalas talaga yung mga Year of the Sheep. Hindi naman sumalas. Hindi naman malas. Ang tawag doon, sanmang. Mamigay na lang kayo ng yung pinakamahal, wheelchair. Mamigay kayo. Saan po ba gamit ang olive oil at gaano? Maganda yun sa mukha, sa balat. Banal yung olive oil, no? Yan ang unang diniligan ng dugo ni Jesus. Oo. Ayan. Saan ginagamit? Sa lahat ng bagay. Pagluluto, protection. Kontra Dracula. Kontra negative. Huwag banggitin yung lolo Dracula. Kontra aswang. Magagalit. Ayan. Mas maganda nga mag-spray ka ng olive oil eh. Yung bubog nyo, sprayan mo ng tsaka bintana. May lumilipad doon. Mag-spray ka para sprayan mo. Pero dito bawal papagalitan. Bakit ka nag-spray niyan? Hindi ba kami pwedeng hindi pumasok sa inyo? Ayun, bawal kasi bias. Talagang bias. Papagalitan nila ako. Ano ibig sabihin na nakapanaginip na nagbigay daw ako ng pink lotus sa crush ko? Wow! Di ba ka-soulmate mo, twin soul mo yun? Sa Super Universe po, may mga being din po ba? Yes, meron silang physical body. Pero sa nila. Mas marami doon kaysa sa atin. Oo. Yun nga yung mga nakasalamuha ko, Diyos ko. Makukulit ba? Hindi naman po. Sabay-sabay kami nag-ano eh. Iba ang set of mind nila eh. Iba. Mas mabilis at saka very objective sila kagad. Tapos kung ano yung kailangan ituro, mabilis rin nila natututunan. Pero yung iba po, talaga, kung hindi pwedeng ituro, hindi nila Tsaka hindi sila judgmental. Kung may ginawa ka naman na hindi maganda in the past, wala, dead ma. Kasi what means to them is the future, your future self, and your presence. Kasi yun naman ang gusto ng Diyos sa lahat, na maging maayos ang mga nilalang niya. Oo. Kaya lang, pahamak tayo. Makulit kasi tayo. At saka ang tagal natin mag-move on. Sabi na nga ng mga UFO, ang bagal ninyo. Ang bagal ninyo. Kasi halukay ng nakaraan eh. Patipas. Naku, pati si Paz nandun. Sa Araneta. Oo, si Paz. Nananahimik na yung Paz na Porinaria Paz. Sa amin, malapit lang yung Paz. Si anong Paz? Yung may columbarium. Ayan. So, first timer, hello, good morning din sa mga bagong pasok dito sa live namin. Sa mga first timers, mga virgins dyan dito sa show. Ayan. Ang awakening as definition is life purpose. Tama po ba? Pwede. Pwede siya in physical translation ng physical awakening. Pero iba ang spiritual awakening. Kasi ibig sabihin, nakapikit ka kanina, ngayon nakadilat ka na. Ganun yun. Awakening, naintindihan mo na yun, kung ano man yun. Ang spiritual awakening would be enlightenment for short. Okay. Ibig sabihin, meron kasing phases din yung enlightenment. Na as we mentioned, for the past 2 years ago. Diba? Naturo na yun past 2 years ago. Ilang oras din ako dyan. Kasi ang hirap i-explain ng Actually, walang direct explanation dun sa awakening. Kasi nga, andito ka, nakita mo yung katotohanan, sinunod mo yung gusto ng Diyos o ng kapwa-tao mo, ginawa mo siya, awakening. Oo. At saka kanya-kanya yan. Each and every individual has different types kasi of awakening process. Kasi nagbigay ito ng topic kung awakening. Ang lalim eh. Kailangan magsuot pa ako ng pang-snorkel eh. Ano ba? Yan naman dito gusto ng mga tao eh. Diba? Yung tipong sila ilalangoy. Kaso ka lang naliligaw din minsan. Mag-scuba na lang ako. So magtatanong sa atin. Kasi dati, di ba na hindi nagtatanong? Na puro tayo na lang chika ng chika. Hindi naman tayo nagchichika ng empty. Oo. Naiintindihan naman nila yung sinasabi natin eh. Year of the Pig, mamigay po ako ng mga tubig. Pwede. Yes. Ang pig, siya, kasi
Tai Sue, Suepo, yung pig. Direct kayo kalaban ng snake eh. Ayun, yung pong Year of the Monkey, ano daw po pwedeng i-donate? Wheelchair, number 1. Number 2, chair na wheel. Crutches, yung tungkod na saklay. Yan. Yung mga mahina-hina, kamukha ni sheep, hindi naman talaga siya kalaban ni Hindi naman siya kalaban ni snake. Ang lang doon, mamigay siya ng sinelas. Yun, mura-mura yun. Kabayanasa. Oo. Tapos, kasi nasa gitna yung illness card. 2, ang pinakamaganda, hospital. Mag-donate kayo something in the hospital. Yung pig, kailangan mag-donate yun ng dugo, o pumunta sa isang Red Cross, mag-ano ng dugo. Ngayong panahon ng Sagittarius, gawin ninyo. Kasi after Sagittarius, matagal pa yun. 3 to 6 months ang effectivity nun pag ginawa ninyo. Pag mag-fasting po for 30 days po ba at tubig lang intake? Hindi 30 days, 49 days ang fasting. 49 days. Kahit yung namatay, nagdadasal 40 days, hindi pa. 49 days. Ako nga hindi ako kumain for 60 days. Kahit naman hindi ka kumain, tataba ka pa rin. Buhay ka pa rin actually. Baka naman nagda-diet ka lang. Yung nandun ako sa sa China. Ang naging training grounds is China. Diyos ko, ang hirap ang buhay sa China. Totoo lang. Bibigay sa'yo, manpaw. Tapos tubig. Yung tubig, kadiri pa. Nagagalit yung mga nakaano doon sa McDonald's. No water. No water daw. Hindi naman ako humihingi. Game mo, ketchup. May bayad ako. Sige, I will pay. Kasi dalawa lang binibigay sa akin ketchup. Ayun. Okay. Tapos yung mantaw ko, pinaglalaroan ko na lang doon. Ginagawa kong clay. Natira ako doon sa Long Garden. Ang layo. Ayun. Nag-offer na rin daw po siya ng 9 pieces ng candle as advice sa Year of the Dog. Pwede. Okay. Ano po ba vibes niya sa akin? May pagka-clairvoyant din po ba? Scale of 10, nasa 4. 4/10. Ayan. Napanaginipan ko yung pinsan ko na nag-suicide, sir, pero happy siya kausap. Tapos... Nag-suicide? Happy? Ano ba? Happy po yata nakausap siya. Tapos, nangingi siya pandesal at pansit sa akin bago siya umalis. Sana binigyan mo. Nag-offer ka dapat. Mag-offer ka ngayon kung yan yung hinihingi para maibsan yung kanyang nararamdaman. Gusto ng pansit at saka Oo. Kaya yung nakangiti kasi may kailangan. At least hindi ka tinakot. Oo nga Late ng pasok, po topic? All about awakening. Kasi kailangan na magising ng mga tao sa mundong ibabaw. Ilalim. Kailangan na nila magising sa katotohanan. Yun. And ano po meaning na nakapanaginip ng Moia? Or yung statue sa Moya? Or yung statue sa Easter Island? Baka pinapapunta ka doon. Baka kailangan mo magpunta. Sama mo kami. Tutulong po ba yung Abdal sa awakening natin? Oo. Yes, tumutulong din sila. Tumutulong sila. Kapag po ba may strong affiliation po ang isang tao sa isang bagay, like yung sa akin po, I've always been interested in knowing more about the Babaylands. Possible po ba na past life ko rin po ba sila? Oo, dati kang Babaylan. Nakakatuwa kayong tumawa. Of course! Para kami bibili lupa. Parang tawa ni Lolo. Nandito naman din si Lolo. Ayan. Tito Tony, I did po your advice to donate yung saklay this year. Magaan po, I'm Year of the Horse. Next year, sir, anong okay to donate for the Year of the Horse? Bigyan mo kami ng talent fee. Hindi, okay naman ang horse with the snake. Yun lang, maraming obligasyon yung mga Year of the Horse. Ang ibig ko sabihin obligasyon, maraming nakaganon ngayon sa'yo. Butan mo lang.
Ayun, actually, you can promote us dyan sa, ano nyo, establishments, di ba? Pag may utang, huwag mo nang pautangin. Oo. Umuutang ng 1,000, bigyan mo 100. Ganun. Magpa-event kayo na live reading with, forecast pala. Sige. Di ba? Dyan sa may Cubao. Ayan. Feline race, size po nila, literal na pusa po ba itsura? Feline, ano yan? UFO din. Oo. Isa yan sa uri ng UFO. Feline. Ano pa tong isa? Reptilians. Arcturians. Pleiadian. Andromedan. Mga UFO lahat yan. Oo. To be sure po, Year of the Sheep, mamigay po ng chinelas tapos pag monkey wheelchair or crutches. Yes. Baliktad po dito nagawa ko. Ako sheep, nag-donate ako ng saklay. Okay lang din naman. Pwede. Ayan. How about po, Rat? Ano pong pwedeng i-donate for next year? Maganda naman ang posisyon ni Rat kasi kasundo niya yung snake. Ang magiging problema lang yung Violent Star 7. Ibig sabihin ng Violent Star 7, may kinalaman sa tubig. Halimbawa, paglalasing, nalason, nadulas, nalunod, signo sa tubig. Yun ang pag-iingatan ni Rat. Ayan. Legit po ba yung Sudarium of Oviedo? Or yung blood relic ni Jesus Christ? No. Yan. Yes, nasabi na po kanina sa Year of the Sheep. Yun na yun. Kasi kasama kayo kung ano yung 1990s nyo. Kung Year of the Sheep kayo. Kahit pagbalik-balik ta rin mo yan. Iba lang ang elemento mo. Hindi lang yun. May dalawang sinasabi din sa pungso, yung angkaw tsaka kengkaw. Yun yung ending 9 at saka divisible by 9. May dalang malas din yun. Kaya hindi sineselebrate yung 9, 90 o yung 18. Ano yan? 19. Oo, divisible by 9 yan. Lahat ba sa ending in 9? Oo. Pag tinanong ka ilang taong ka na, 80. Ganon. Huwag mo sasabihin 79. Gawin mo 33, gusto mo. Ganon. Basta. Kapag po ba nakakita ng mga multo or elements, ibig sabihin psychic na siya? Yes. Posibleng makakita yung hindi psychic. Magkaiba ang psychic sa awakened, ha? Awakened enlightenment na ibig sabihin heightened na lahat ng mga, or di kaya na-upgrade na siya. O naiintindihan niya. Oo. Yun yung awakened. Nauunawaan niya lahat na nangyayari dito sa physical world. And konti sa spiritual world. Kasi habang pag-aaral pa pagdating sa spiritual world, kasi maraming mga ganap dyan. At saka ilang subdivided pa yun sa ibang dimensions, di ba? Hindi ka pa nakakarating sa ibang super universe eh. Punta ka muna doon. Samahan mo si JB at Black Panchero yan. Maraming, po kasi, kailangan ayusin din doon. Maraming ganap si... Ilan po ba ang bawal? Magpa-read ka kay Tita Tony all about dun sa Abdal and all about dun sa name ng Abdal nyo kasi bawal ibigay sa live. Oo, wag. Magagamit yun. And bakit po kailangan mag-offer ng pagkain sa mga unseen? Wala naman po silang physical body. Tama ang tanong mo hindi naman nila kinakain. Naamoy lang. Yung essence mismo yung kinukuha nila. Yung fume. Magandang retreat ang Siquijor for Awakening. Ay, wag doon. Sa Diplomat Hotel. Doon ka pumunta. Tsaka pinuntahan namin nila JB sa Clark. Sa Clark na kayo gagawin awakening pag hindi ginising ng mga doon. Clark Haunted Hospital, ha? Oo. And so Wood Ox po, ano po ba yung pwedeng i-donate? Red's Flipper po ba? Wood Ox. Yung Ox kasundo ni Snake. Ang problema lang, yung general na bantay ninyo, ang tawag ay Baihu. Yung Baihu, backstabber star. May backstabber. Sikreto mo yung buhay mo, huwag kang lumantad. Kung punta ka na, kinukunan mo lahat, huwag mong kunan. Oo. Tsaka huwag mo i-chika sa lahat. I-off mo muna yung mga platforms mo.
Kasi ang ginagawa niya yata, puro flex kayo ng flex. Flex ka ng flex, patay Tapos ka. pagka naningil yung iba na may utang kayo, gagalit. Kaya nga bayo, maraming scammer. Oo, Ingat mag-ingat lang. January 30, 1993, year of the ano po daw. Monkey. Water monkey ka. Hindi ka rooster, monkey ka talaga. Monkey ka. Ano ka? Babae, lalaki? Babae. Babae, di 7. Ay, maganda, mingkwa ninyo. Maganda, nandun yung star number 4. Oo, maganda. Sa pagkakaperahan, marami. Problema lang yung yung may tawag kami dun eh. Anong tawag doon? Yung kulak-kakulagidang? Medyo may pagka-maarte? Hindi, may tawag doon eh. Ano yun? Nalimutan ko na, hindi ko kasi ginagamit eh. Basta yun. Malapit sa romansa. May flirtatious. May tawag pa doon. Sige. Halina. Hindi, may tawag doon. Meron nga ganong restaurant eh. Anong pangalan ng restaurant na yun? Peach Blossom. Ayun, may Peach Blossom. Peach Blossom, affair kayo. Kaya mag-iingat ha. Baka dumami ang angkan. Mas maganda yun. Hello, Tito and Kuya. Good morning from UK. Wow! Nasa Congratulations! Yuki. Padala ka dito ng ano. Ay, gusto ko yung chocolate doon. Belgian. Yan, sama kami sa travel mode. Bawal. Kasi paano ko kayo dadalhin doon, paano ko kayo babalik dito, wala na ngayong katawan. Walang katawan. Kasi po, di ba minsan sa ibang super universes, hindi naman kailangan ng physical body. Ikaw lang. Problem is, pagka matigas yung ulo nila, pwede maligaw. Ako ginagawa ko, universe, dito ka. Pwede naman kitang paliitin dito ka sa loob. Para malaman natin. Ayun, partner ko po Year of the Snake, tapos ako pig, good luck talaga. Wow! Pwede ba? Awayan yan. So, no need... Magpalitan kayo. Yung Year of the Pig, bigyan mo ng something to drink. Yung snake. Snake ba? Snake. Tapos, ito naman si Snake, magbigay ka ng something na of fire element. Kagaya ng itaka, bag, o sapato, sinelas. Ganun. Nagpalitan kayo. Oo. Yan. So, no need po ba mag-donate anything po for Wood Ox? Wood Ox, bayho lang. Ingat lang doon sa scam. Oo. So, pwede yan sinelas ipamigay sa mga pulubi at ibang homeless, no? Kahit hindi pulubi. Unahin mo muna kung sino nangangailangan sa kamag-anak mo ng chinelas. Sa tabi-tabi, ganon. Oo. Rabbit and snake, compatible po ba? Yes, very compatible. Ang problema lang ni Rabbit, ang tawag namin, Diawke. Yung ibig sabihin ng Diawke, ibig sabihin, umaasa siya na yun ang mangyayari, pero hindi ganun na nangyari. Kaya, huwag sasamaan loob ni Rabbit. Anong okay? Food. Food, i-donate nyo sa hospital, wag lagi pera. Naman yun, food, masarap, maano. Kasi ang pera mamaya ma-sequester yan nila. Hindi lang yun, ma-miss ewan. Magamit kung saan. Peach Blossom Affair, yung flirty-flirty. Yung philandering. Philandering, yeah. Philandering and womanizing. Womanizing or ano. Yung Peach Blossom Affair. Romanticizer. Yan. Yung seller vlogger sa FB, she said na awakened na siya. She said chosen one siya. Mababas po siya ngayon kasi sabi, if chosen one ka, bakit ka nagmumura lagi? Wow! Magagalitan Diyos pag nagmumura. Offering for yung kay Jesus, actually, yung pwede nyo i-offer yung isda at saka tinapay. Kay Aphrodite, lahat ng mga magaganda at saka kumikinang. Parang duwende, no? Diamond. Sige, blue. Oo, blue diamond. Maganap ka. So guys, with that, Tito Tony, anong oras ulit ang show nyo later? 6 pa rin. Hindi naman nagbabago. Kundi man at iba pa. Oo. Sa RP3 Alert, pwede niyong panoorin sa sa mga gadget. I-upload
Upload ba tawag o download? I-upload. Download mo sa download. Sa Play Store, Google Play Store, Or sa App Store. Yung radio, Philippine Online Radio. Yun. Tapos RP3 alert. Ayan. Okay. So, with that, guys, thank you for your time. And yung mga pahabol yung question next time na yan. Goodbye and God bless. See you soon. Yeah.